Shalom, shalom, aking mga kapatid sa pananampalataya. Ito na naman po yung kapatid ni Sir Roland, na muli ay binibigyang pagkakataon ng Rabay, ang ating Rabay Yeshua HaMashiach at ang ating Amang Yahweh na makapag-aral ng kanyang mga salita. At nawa, kayo po sa inyong mga lugar, saan po kayo naruroon, naway pagpapala po sa inyo na makarinig muli ng salita ng ating Ama. At sa mga kapatiran po natin na makikinig pa sa mga susunod na mga araw, kayo po sana bigyan ng Ama ng pagpapalang kaalaman at pangunawa. Naway maibuhay po natin ang mga salitang ating maririnig at ito'y makapagpatibay ng ating mga pananampalataya. Kaya kung kayo po'y nakahanda na, ang lagi po nating sinasabi, ang maikling lapis ay mas mainam kaysa sa mahabang memorya. Alam po ninyo itong nakarang mga araw, kabi-kabilaan po yung ating mga narinig ng mga balita. Digmaan sa Israel ay patuloy pa rin, ang pagbobomba ng Amerika sa Iran, ang mga sakuna sa lahat ng mga lugar, talagang hindi po natatapos ang balita. At may mga pagkakataon na nagtatanong tayo sa ating mga sarili, ano naman kayang balita ng ating buhay? Alam nyo, kamakailan lamang nabasa natin na isang eroplano ay bumagsak at walang nabuhay maliban sa isa. Yung kwento na isang minuto nakalagpag lang siya doon sa runway, and then after a minute wala pang isang milya ang layo doon sa airport, bumagsak siya at namatay lahat. May mga namatay pa doon sa baba ng bagsakan. Dito natin makikita na ganon kaikli ang buhay. Ano po? Yung iba nga sa atin lumabas lang ng bahay, hindi na nakabalik ng kanilang tahanan kinahapunan. Makikita natin na ganito ang buhay ng tao. Nakikita mo ngayon, maya-maya ay wala. Kaya talasasin po natin ang aral ng Rabay, dahil ang pamagat po ng aral ay binigay ng Rabay is time is running out. Now, ito po ay para sa atin. Hindi po natin alam kung kailan tayo titigil sa ating mga paghinga. Hindi natin alam kung bukas makalawa ay andito po tayo. Alam natin ngayon na buhay tayo dahil nakikinig tayo. Pero sino bang makapagsasabi na buhay tayo after 1 hour, after a minute, or after a couple of seconds? Walang makapagsasabi. Kaya sabi ng Rabay, time is running out. Time is running out saan? Sa ating mga ginagawa, sa ating mga pagbibinbin sa mga gawain, sa ating patumpik-tumpik na mga pananampalataya. Now, talasasin natin ng kwento kung gaano ba kaikli ang buhay at bakit time is running out. Kailangan tayo magmadali sa mga bagay na dapat natin gawin sa buhay na ito. Magmadali sa pagyaman, magmadali sa mga bagay na gusto nating gawin sa buhay, o time is running out para ibuhay natin ang ating mga aral na naririnig at magbalik loob tayo sa Ama at hintayin natin ang kanyang pagliligtas. Ito ba ang kwento ng ating Rabay? Talasasin natin ang kwento. Simulan natin ang kwento dito sa aklat ni Santiago. Dito natin maunawaan na hindi lang tayong nakakaalam na ang ating buhay ay gasaglit lamang. Mismong ang Bidyang magsasabi ng ating buhay ay hindi forever. Hindi tayo pwedeng magsabi na bukas ko na gagawin o sa mga susunod na araw, di bali marami pang mga panahon. Yung mga gusto nating gawin, sabihin natin, no, di bali sa susunod na lang. Kapag tayo ay kinukumbida na makinig na mga aral, sasabihin natin, sa susunod na lang. Di bali, marami pa namang panahon. Ganito kaya ang ating magiging sagot kapag narinig natin ang aral ng ating Ama at ang panawagan ng ating Rabay na gawin natin ang kanyang mga salita at tayo ay maging isang mabuting halimbawa sa ating mga anak, sa ating mga apo at sa lahat ng ating mga nakakasalamuha. Yung mga aral na narinig natin noong nakarang mga araw ng pagsamba, yung A Tale of Two Brothers, alin doon ang ating pipiliin bilang magulang at bilang mga mananampalataya? Yung ating
pagpipigil sa ating mga sarili na gawin ang hindi ka nais-nais. Ito ba ay may pupuntahan balang araw? Hanggang kailan tayo titira sa mundong ito bago natin maramdaman na time is running out para gawin ang kalooban ng Ama. Now, dito sa aklat ni Santiago chapter 4 verse 14, ito ang mababasa. Yung salamin ko, darling, ko. Santiago chapter 4 verse 14. Santiago chapter 4 verse 14. Wala yung aking salamin kipat kung aking sanang babasahin. Santiago 4:14. Kayo ngang hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kung tayo daw na hindi natin alam kung ano mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Now, sino ang tinutukoy dito ni Santiago? Tayo na mga tao. Wala daw nakakaalam sa sino mang tao kung ano mangyayari bukas. Nobody promised tomorrow. Hindi ipinangako ni Amang Yahweh na tayo ay gigisingin pa niya bukas. Hindi niya pinangako. At hindi tayo sigurado na tayo magigising bukas. At hindi obligasyon ng Ama na gisingin niya tayo kinaumagahan. Kung tayo man ay magigising, ito ay dahil sa kanyang awa. Kaya kung hindi pa natin ito ginagawa, dahil hindi pa natin naunawaan, sana paggising natin sa umaga, maalala nating magpasalamat sa ating Ama na gumising sa atin. Bakit? Dahil uulitin ko, hindi obligasyon ng Ama na buhayin tayo gisingin sa umaga. Ginawa niya ito dahil sa awa. At maaaring may dahilan kung bakit tayo buhay. Maalala ko yung kwento ng isang nahuli sa eroplano, nagmamaktol dahil hindi siya napasama sa eroplano. Hindi pala niya alam na there's a reason behind kung bakit hindi siya nasama. Dahil hindi pa niya oras. At maaaring may panahon pa na ibinigay ang Ama sa kanya kung bakit hindi pa siya napasama doon sa namatay. So dito natin makikita, sabi niya, kung ikaw na tao na hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Totoo po yan. Marami kayong kakilalan mga pumanaw na. Marami tayong mga kakilala at mga kapatid sa pananampalataya ang mga nauna na sa atin. Pero we pray na ang maaalala natin sa kanila ay yung tatag ng kanilang mga pananampalataya kung paano nila ipinaglaban ang katotohanan kanilang narinig at nabasa at ibinuhay nila yung pananampalataya. Now sa atin, ano kayang maalala sa atin sa buhay na ito? Time is running out. Meaning hindi natin alam kahit sino man sa atin kung hanggang kailan yung buhay natin dito. Kaya tayo nag-aapura. Mag-aapura sana tayo hindi sa mga bagay na walang kabuluhan, kundi doon sa mga bagay na maunawaan natin na kailangan natin gawin bago natin ipikit ang ating mga mata. Bakit? Dahil sa sagot ni Job tungkol sa tinanong ni Santiago na ano ang ating buhay, ang sagot ni Job ay mababasa sa Job chapter 7 verse 1. Ito ang sabi ni Job. Job o Iyov chapter 7 verse 1. Sabi ni Iyov, wala bang kapanahunan ng kaguluhan ng tao sa ibabaw ng lupa? Ang tanong, ang sinasabi ni Job, ang tao ba sa lupa ay walang kapanahunan? So patanong ang sinabi ni Job, ang tao ba sa lupa ay walang kapanahunan? At hindi ba ang kanyang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan ng mga nagpapaupa? Meaning, may ending. May katapusan. So, huwag sabihin nino man na kayo ay bata pa at marami pa kayong magagawa sa mga susunod na mga araw at panahon. Ako rin, ang dami kong mga pangarap, hindi para sa akin, kundi para sa kapilya. Ang dami kong mga pangarap para sa mga kapatiran.
Hindi na ako nangangarap ngayon para sa akin o para sa aming mag-asawang pinalagi namin pinag-uusapang mag-asawa. Kung kami magre-retire, ganitong gagawin namin sa Pilipinas, ganitong gagawin namin sa mga kapatiran, ganitong gagawin namin sa ating mga kapilya. Yun ang aming pinag-uusapan. Kung may panahon pa. Pero habang nakikita natin na nangyayari nga itong mga bagay, hindi natin alam kung kailan. Kaya nga sinasabi ng ating rabbi, time is running out. Habang naririnig mo yung kwento, gawin mo. Habang naririnig mo yung mga aral na dapat mong gawin, gawin mo lang ngayon dahil bukas makalawa, hindi mo alam kung mayroon pa. Kaya sabi ni Job, chapter 14 verse 1, ulitin ko, dito ulit sa aklat ni Job. 14 verse 1, ito aling dagdag ni Job. Taong ipinanganak ng babae ay sa kaunting araw. Gaano na lamang ba yung 70 years? Gaano na lamang ba yung mga 84 years? I believe ang aking inang ang pinakamatanda sa ating nananampalataya, o probably si Nanay Inmeng. Ang aking inang ay 84. Hindi ko alam kung gaano katanda si Nanay Alicia. Pero I believe Nanay Inmeng is 80-something. Mas matanda siya kay Inang Dileg. Now, dito natin makikita, na ang buhay daw ng tao na ipinanganak ng isang babae ay maigsi. At, anong sabi ni Job? Lipos ng kabagabagan. Marami daw mga pighati. Kaya huwag kayong magulubihanan kung kayo ay nakakaramdam ng mga pighati sa buhay. Bakit? Ito ay likas, sabi ni Job. Normal lang sa buhay ng tao. Bakit? Dahil ang tao ay pinanganak ng makasalanan. At lahat ng mga sakuna ay mararanasan ng tao. Bakit? Dahil sa minana nating kasalanan kay Adan. Kaya tayo naghihikahos, nababagabag, namumroblema, at ang daming mga bagay ang gusto nating iniisip na nagpapagulo sa ating kaisipan. Bakit? Dahil hindi natin naunawaan ang gusto ng Ama sa ating buhay. Kung maaalala sana natin ng kwento, na ang rabbi mismo ang nagsabi, kung kayo ay may mabigat na mga suliranin sa buhay, nung sabi ng rabbi, give unto me. Ibigay nyo sa akin ang inyong mga pamato. Take my yoke, sabi ng ating rabbi, because it is easy. Pero ginawa ba natin ito? Some, yung mga iba, ginawa. Itataas ko ang aking kamay. Noon, talagang inaalala ko lahat ng mga bagay. Pero ngayon, nang maalala ko ang kwento at naunawaan ko na hindi pala ako at dapat ang mamroblema sa mga bagay na ito dahil hindi naman ako. Ang makikinabang at the end of the day. Kaya, ang lagi ko na lang inaalala, kung ibibigay ng Ama o hindi, nasa Kanya. Pagtitiwala, kung alam natin ang kwento, then maaasahan natin, tayo ay magiging mas mapapanuto sa buhay. Time is running out saan? Now, maalala niyang kwento ni Jonah? Yes, maalala niyang kwento ni Jonah. Si Jonah ay inutusan ng Ama para Para mga saba. Saan? Sa bayan ng Ninibe. Bakit? Time is running out sa Ninibe. Ilang araw ang binigay ni Amang Yahweh sa Ninibe? 40 days. Kaya sabi ni Amang Yahweh, Jonah, pumunta ka sa Ninibe. Time is running out in Ninibe. Bakit? Meron silang 40 days. 40 days para magbago sa kanilang mga sarili. Magsisi kanilang mga kasalanan. Bakit? In 40 days, Jonah, lilipulin ko ang syudad. Kaya pumunta ka, Jonah, you have 40 days para mga saba. Now, imagine ninyo kung ganito ang kwento ng ating buhay. Imagine ninyo yung ating mga pastor sa kanilang mga lugar at marinig nila ang kwento at salita ng Ama. Sasabihin nila, Pastor Jess, mayroon ka na lang 40 days para mga saba. Pastor Abong, mayroon ka na lang 40 days para mga saba. Now, may makikinig kaya? May makikinig kaya? Sa mga nakakarinig ng aral na ito, hindi ko alam kung bukas makalawa. Andito pa tayo lahat. Nobody knows na baka yung 40 days hindi maging 40 days. Baka sa mga susunod na araw, Father, yan forbid.
Pero sino makapagsasabi ng buhay patay sa susunod na makakalawa? Kaya sabi ni Amang Yahweh kay Jonah, Jonah chapter 3 verse 4. Jonah chapter 3 verse 4, sabi niya, at pumasok si Jonah sa bahay na may isang araw na gumagala at siya'y sumisigaw na nagsasabi, 40 araw pa at ang Nineveh ay mawawasak. 40 araw pa, sabi ni Jonah. Now, sa mga nakarinig, nanampalataya ba sila? Verse 5. At ang bayan ng Nineveh ay sumampalataya sa Ama. Natakot sila na meron na silang 40 days para magsisi. At sila naghayag ng ayuno at nagsuot ng kayong magaspang o telang magaspang mula sa dakilaan sa kanila hanggang sa kaliit-liitan sa kanila magmula doon sa hari hanggang sa pinakamababang uri ng tao. Nakinig sila? Yes. Ginuhuba ang Nineveh? Hindi. Bakit? Nakita ng Ama ang kanilang pagsisisi. Ito ba ang sinasabi ng ating rabbi na time is running out? Yes. Upang hindi tayo mangyari sa gagawin sana ng Ama sa Nineveh. Bakit? At the end of the day, ang paglipol din naman sa atin ang ikinakasaba ng ating mga pastor. At ito ang ikinakasaba ng ating rabay sa ating panahon, na kung hindi natin babaguhin ang ating mga pag-uugali, kung hindi natin aayusin ang ating mga kaisipan, at nakapako lang sa buhay na ito, abay kapatid ko, pagkatapos ng ating araw sa buhay na ito, lilipulin tayo ng Ama. Bakit? Dahil hindi natin dininig ang kanyang salita. Pero kung gagayahin natin na Nineveh na narinig nila ang boses ni Jonah at sila'y nagsisi, hindi nila inabot yung 40 days. Bakit? Nagbalik loob sila. At hindi itinuloy ng Ama ang pagbunaw at pagkalipol sa kanila. Ganito rin ang gagawin sa atin mga kapatid ko. Dahil ipinangako ng Ama sa atin, dalawang ipinangako niya. Sa mga mananampalataya, magbabalik loob at magsisisi, anong sabi niya? Buhay na walang hanggan ang ibibigay ko sa inyo. Sa mga hindi mananampalataya, ano naman pinangako niya? Dagat-dagatang apo yan para sa inyo. At pagdating ng ating Ama, walang awa. There is no mercy pagdating niya. Bakit? Ibinigay na yung hatol sa atin. Dalawa ang pagpipilian natin. That's why time is running out. Siguraduhin natin na bago natin ipikit ang ating mga mata, kahit papaano, sigurado tayo na babangunin tayo ng Ama balang araw. Paano natin masisiguro? Sa bawat araw na ibinigay ng Ama sa atin, siguraduhin ninyo na tayo ay anak ni Amang Yahweh. Bago natin ipikit ang ating mga mata, sabihin natin sa ating Ama, Ama, patawarin mo ako kung may nagawa mo lang akong kasalanan. Kung magigising man ako bukas, Amang Yahweh, ikaw nakakaalam. Pero kung gigisingin mo ko bukas, mahal naming Ama, ako'y muling magpapasalamat. Kung hindi man, mahal naming Ama, sa iyo ko inihabilin ang aking kaluluwa. Handa ba tayong sabihin yun? Yes! Kung tayo may pusong nakakaunawa ng salita ng Ama, ay mangyayari. Gusto man natin o hindi, it will come to pass. It will come to pass. Ano po? Sinabi dito sa Aklat ng Mga Awit, chapter 39, verse 5. Salmo 39, verse 5. Ito ang sinabi ng ating Haring David. 39, verse 5. Narito, gaya ng mga dangkal, ginawa mong aking mga karawan, at ang aking gulang ay tila wala sa harap mo. Tunay na bawat tao sa kanyang mainam na kalagayan ay pawang walang kabuluhan. Anong sabi ni David? Isang dangkal ang buhay ko sa paningin mo. At ang lahat ng ginagawa ng mga tao na para sa kanilang mga kalagayan, sabi niya, ay pawang walang kabuluhan. Meaning, vanity. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin dito sa lupa, maliban, ano po, sa mga salita ng Ama na ibinubuhay natin at the end of the day, sabi ni David, walang kabuluhan. Bakit? Paano magiging walang kabuluhan? Tignan mo ang pinatayo mong bahay. Inabot ng milyon.
20 years kang nagtrabaho, nag-retire ka, yung retirement mo ng ginawa mo, ipinantayo mo ng malaking bahay. Pero sa araw ng paghuhukom, ang itinayo mong bahay ay walang kabuluhan. Bakit? Susunugin sa apoy. Lahat ng mga pinagbibilang mong mga anik-anik sa buhay, anong sabi niya? Lahat ito, sabi niya, ay walang kabuluhan. Itong sinasabi ni David, isang dangkal ang buhay na binigay mo sa akin at lahat ng mga ginawa ng tao sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng araw, ay walang kabuluhan. Anong mabuti natin gawin? Salmo 71 verse 9. Salmo 71 verse 9. Ito ang mabuti natin gawin. 71 verse 9. Huwag mo akong itakwil, aming Ama, sa katandaan. Sa paglipas ng panahon, sabi daw natin kay ating Amang Yahweh, habang naririnig natin ang kwentong ito, Amang Yahweh, sa mga natitira ko pang buhay, sabi niya, huwag mo akong kalilimutan. Now is the time para marinig natin sa ating mga sarili ang ganitong mga salita. Amang Yahweh, sa mga natitira kong buhay, sabi ko, huwag mo sana akong kalimutan. Bakit? Ang mga nakaraan na ay hindi mo na mababalik. Ngayon, Amang Yahweh, sabihin mo, sa mga susunod ko pang araw, kung meron pa, huwag mo akong kalilimutan. Huwag mo akong pabayaan pagka ang aking kalakasan ay nanlupaypay. Huwag mo akong kalilimutan, Amang Yahweh. Huwag mo akong kalilimutan. Yun ang pwede daw natin sabihin. Dahil hindi natin alam ang ating buhay. Kaya, kung ibababa natin ang pagbasa sa mga sinulat ni apostol ni Haring Solomon na magbibigay sa atin ng mga magagandang payo, sabi niya dito sa Ecclesiastes, anong gagawin natin tayo na nakakarinig ng kwento maliban sa ipaalala natin sa Ama na tayo ay huwag niyang kalimutan. Sabi dito sa aklat ng Ecclesiastes o mga ngaral, chapter 1 verse 10. Tingnan natin ang Ecclesiastes. Chapter 1 verse 10, sabi ng Ecclesiastes, may bagay ba na masasabi ang mga tao? Tignan mo, ito'y bago. Nung sabi ni Haring Solomon, may masasabi daw ba ang tao? Nasasabihin niya sa kanyang panahon, tignan mo, ito ay bago. Nung sabi ni sabi ni Solomon, nayari nga sa mga panahon na una sa atin. Sabi ni Haring Solomon, walang bago. Ang mga nakikita mo ngayon, kahit paano, nakita nila ng mga panahon nila. May mga bago din nung panahon ng panahon ni Solomon. Nakakita sila ng mga bagong imbensyon. Bago, sabi nila. Sa ating panahon, marami din tayong nakita mga imbensyon. Sabi nila, bago. Pero ang bago ay naluluma. Ano man yung nakikita natin na mga bago, may mga bago din noong unang mga panahon. Meaning, walang pinagkaiba sa panahon ni Solomon, panahon ni David, panahon ng mga nauna sa ating panahon. Lahat ay maluluma. Lahat ay mawawala. Kaya sinabi kanina, walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Kaya sabi pa ni Haring Solomon, chapter 3 verse 1, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Now, ito'y nakakalimutan natin. Ang bawat bagay may panahon, yes. Pero sometimes, lahat na inaalala nating panahon, maliban sa panahon ng pag-alala kay Amang Yahweh. Lahat ginawa na natin, naghanap buhay tayo for 20 years, pinag-aral natin ang ating mga anak for almost 20 years. Lahat nagugol natin. Nawang tanong, asan yung panahon ng ating Ama doon sa mga panahon na sinabi mo, na ginugol mo sa iyong buhay? Time is running out. Sana naman, ngayon na naalala mo na ang kwento, ngayon na narinig mo na may panahon pala ang lahat ng mga bagay, siguro naman pipiliin mo sa panahon na ito ay magkakaroon ka ng panahon sa Ama. Tanong nyo yung sarili, kailan nyo binuklat ang Biblia? Sa loob ng 7 araw. Tanong natin sa ating mga sarili, kailan natin naalala si Amang Yahweh sa loob ng 24 hours a day?
Kailan tayo nagpasalamat sa Ama sa mga bagay na natanggap natin? Sa lahat ng pagliligtas niya tayo sa mga kalsada, naalala ba nating magpasalamat sa Ama? Tanong natin sa ating mga sarili, time is running out. Bakit? Baka hindi mo man lang nasabi na salamat Amang Yahweh. Baka hindi mo man lang nasabi, salamat Amang Yahweh sa paggising mo. Salamat Amang Yahweh sa buhay na binigay mo. Tanong mo sa iyong sarili, time is running out. Bakit? Dahil marami ka pong gustong gawin, hindi mo pa naabot ang pangarap mo, hindi ka pa nakabili ng bagong sakyan, marami ka pong gustong gawin sa buhay na ito, but time is running out. For what? Sa pagbabalik loob natin kay Amang Yahweh. Bakit hindi natin alam kung kailan natin ipipikit ang ating mga mata? Ang mga bagay na inaalala natin, baka ito yung mga walang kabuluhan. Itanong nyo sa inyong sarili, ang mga bagay ba na hindi kayo nakapagkakatulog dahil inaalala nyo kung inyong mga pangalan ay nasulat sa aklat ng buhay o inaalala nyo yung magiging promosyon mo sa trabaho o inaalala mo yung anak mo dahil namong problema sa pera o inaalala mo yung apo mo dahil kailangan niya ng bagong damit. Ito ba yung nakakapag wala ng inyong mga tulong sa gabi? Sumagi ba sa isip natin na inaalala natin kung ang ating mga pangalan ay nasusulat sa aklat ng mga buhay? Inaalala ba natin kahit papaano may nagawa ba tayong kabutihan para maipangaral, maiparangal ang ating Amang Yahweh? Naalala ba natin ang sinabi dito sa Ecclesiastes chapter 3 verse 17? Sinasabi ko sa aking puso, hahatulan ng Ama ang matwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala at sa bawat gawa. Naalala ba natin ito? Na ang lahat daw ng ating mga gawa, one way or the other, ay hahatulan ng Ama. Ang mga mabubuting gawa at ang mga masasamang gawa. Nasulat pa nga sa ibang mga talata, sa bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig ay isusulit natin at the end of the day. Time is running out. Naunawaan ba natin ang buhay na ito? O nabubuhay lang tayo sa sanlibutan? At hindi natin inaalala kung mayroong buhay na walang hanggan o wala. Dahil ang alam lang natin kwento, ang buhay lang natin dito sa lupa. Nauubos ang ating panahon kapag tayo may problema sa ating mga asawa, sa ating mga anak. Pero nakalimutan natin na may panahon ang mga bagay na ito. Pero wag mo namang kalimutan, kapatid ko, ang panahon sa ating Ama. Huwag mong kalimutan ang panahon mo sa Ama. Isaiah chapter 42 verse 23. Isaiah 42 verse 23. Isaiah 42 verse 23, ito ang sabi niya. Sino sa gitna ninyo ang makikinig nito, na makikinig at didinig para sa panahong darating? Sa araw na naririnig nyo ngayon, sino sa inyo ang makikinig? Ang gagawa ng mga salitang inyong maririnig. Meron bang urgency pagkatapos ng sermon na ito? O patuloy lang tayo sa buhay, parang wala tayong narinig? Time is running out means it's an urgency message. Tayo ay pinag-iisip ng Ama kung alin sa ating panahon yung ating binibigyan importansya. This is an urgency call sa bawat isa. Bakit hindi natin alam kung kailan natin ipipikit ng ating mga mata? Kung tatanungin kayo at kung mamamatay na kayo today, kayo ba ay may peace of mind sa inyong mga puso? Na-settle nyo ba lahat na kahit anong araw kayo kukunin ng Ama, kayo ay sigurado nabubuhayin tayo balang araw? Kayo ay sigurado na kayo ay maayos sa inyong mga asawa. Kayo ay sigurado na maayos sa inyong mga anak. Lahat ng mga dapat ayusin, inaayos nyo araw-araw. Wala kayong kagalit, wala kayong problema kahit na kanino. Bakit? Dahil inaalala nyo. Naku,
na kahit anong araw ay pwede tayong kunin ng Ama. Nasabi niyo na ba kung gaano niyo kamahal ang inyong mga asawa? Nasabi niyo ba kung gaano niyo kamahal ang inyong mga anak? Nasabi niyo ba kung gaano niyo kamahal ang inyong mga magulang? Every day, kahit hindi niyo nasasabi, at least na ipapakita niyo. Time is running out. At lalong-lalo na, nasasabi ba natin kay Amang Yahweh kung gaano natin pinapasalamatan ang lahat niyang ginagawa sa ating buhay? O we just take for granted? Kung gigisingin tayo bukas o hindi, it's fine. Galit man o hindi ang ating mga asawa, it's fine. Kinakausap ka man ng iyong mga kapatid, it's fine. Kung hindi ka kinakausap ng mga anak mo, it's fine. Ganun ba ang buhay natin? Paano tayo magkakaroon ng peace kung hindi tayo unang makikipag-peace sa ating Ama? Paano tayo magkaroon ng kapayapaan kung hindi natin alam magkaroon ng kapayapaan una sa ating lumikha? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Kausapin natin ang ating Ama. Ikumpisal natin ang dapat nating ikumpisal. At hilingin natin sa ating Amang Yahweh na bigyan niya tayo ng kapayapaan. Dahil masusulat, ang kapayapaan ng Ama ay kapayapaan na hindi maunawaan ng kahit na inumang pangunawa ng sanlibutan. Iyon ang kapayapaan ni Amang Yahweh. Ito ba'y nararanasan natin o ito'y napakahirap na kapayapaan? Time is running out. Dahil kung wala po sa atin ang kapayapaan ng Ama, lahat po ay magbibigay sa atin ng balinpunaan. Lahat ay ating bibigyan ng sinasabing worry. Magugulumihanan tayo sa lahat ng mga panahon at wala tayong kapayapaan. Yung gera sa Israel, kung wala tayong kapayapaan na ito'y mangyayari at inaasahan natin na ito'y mangyayari, abay kapatid ko, marami siguro sa akin ang hindi nakatulog. Meron at meron magkakaroon ng digmaan. At ang mundo na ito na ating nakikita sa ating panahon ay hindi titino. Kung may mga naririnig kayong digmaan sa ngayon, kaguluhan sa lahat ng mga dako sa iba't ibang mga lugar, lalala pa ng lalala ito sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na buwan, sa mga susunod na taon. Bakit? Naisulat na ito'y mangyayari. Kung hindi sa ating panahon, sa panahon ng ating mga anak. Kaya kung hindi natin ituturo sa ating mga anak ang mga panahon na ito na magiging mahirap at magiging mapanganib, sila'y mabubuhay ng nasa kabagabagan. Sila'y mabubuhay ng nasa pag-uwori. Ito ba'y naiaral na natin sa kanila? Or wala man lang tayong alam na kwento? Time is running out. Naturuan na ba natin ang ating mga asawa kung sakasakali tayo pumanaw ng maaga? Naturuan na ba natin ang ating mga anak kung sakasakali pumanaw tayo ng maaga? Time is running out. Lalong-lalo na sa ating sarili, nasabi na ba natin sa ating mga sarili na panahon na para tayo magkaroon ng kapayapaan sa ating Amang Yahweh? Mga kapatid ko, sino, sabi niya, ang makikinig sa balitang ito? Sino sa inyong maniniwala? Jeremiah chapter 8 verse 7. Sino nga bang maniniwala sa panawagan ni Isaias? Sa panawagan ng ating mga pastor, sino ang maniniwala sa panawagan ng rabay ngayon? The time is running out. May maniniwala kaya sa atin at sa mga susunod na mga makikinig? O ipagpapatuloy na lang kanilang mga buhay sa mga gawang walang kabuluhan. Ang sinasabi ditong walang kabuluhan ay yung mga bagay na ginagawa natin para lamang dito sa lupa. Now, hindi masama. Dahil sinasabi kanina sa Ecclesiastes, may panahon. Panahon na gawin mo ito, yes, gawin mo. Dahil tayo nasa lupa pa rin naman. Pero huwag mo namang kalimutan yung panahon para sa Ama. Panahon para makinig ng aral. Panahon para gawin ang salita ng Ama. Panahon para maging ikaw'y mabuting halimbawa sa iyong mga anak. Panahon para turuan mo yung mga apo. Panahon para ituro mo sa iyong asawa, mga anak at mga mahal sa buhay ang salita ng Ama. That is the time.
na hinihingi ng Ama na time is running out. Iginugol na natin ang ating mga buhay sa buhay na ito. Saan? Para sa mga walang kabuluhan. Itaas natin ang ating mga kamay. Karamihan sa atin, nagugol ang mga panahon ng ating buhay sa mga walang kabuluhan. Yes. Now, sa pagkakinig natin ng aral ng Ama, panahon naman na siguro para igugol naman natin ang natitira nating mga araw para lalo tayong mapalapit sa Ama at gawin ang kanyang kalooban. Kaya sabi dito sa Jeremiah chapter 8 verse 7, itong sabi ni Jeremiah, nalalaman ng sigwena sa himpapawid ang kanyang mga takdang kapanahunan, at ang bato-bato at ang langay-langayan at ang tagat ay nangagmamalas ng panahon ng pagdating ng mga yaon. Ngunit hindi nalalaman ng aking bayan ang alituntunin ni Amang Yahweh. Imagine ninyo na ikinumpara ang bayang Israel at sa bayan sa ating panahon. Dahil tayo din naman ay tinawag ng bayan. Ikinumpara tayo sa mga ibon. Kung yung mga ibon, sabi ni Amang Yahweh dito sa aklat ni Jeremiah, ay alam nila yung kanilang mga panahon. Tayo na tao na piniling bayan ng Ama. Piniling bayan ako dahil sa lahat ng mga bayan, pinili niya tayo na makaunawa ng kanyang salita. Ibinautismo natin ang kanyang dakilang pangalan. Ipinaunawa sa atin ang kanyang mga alituntunin. Pero hindi pa natin ito nauunawa. At hindi natin ito ginagawa, ibinubuhay. Narinig natin sa kaliwa, lumabas sa kanan. Sana narinig sa kanan, ginawa ng kaliwa. Mga kapatid ko, time is running out. Alam niyo ba nung panahon ni Jeremiah na hindi nakalimot si Amang Yahweh na magbigay ng paalala sa bayang Israel. Hindi nakalimot si Amang Yahweh na gisingin at utusan si Jeremiah na pangaralan ang bayang Israel na nalalapit niya ang kanilang sinasabing pagtutuos. Bakit? Dahil sa kanilang mga gawa, sinabi ni Amang Yahweh na sila'y ipapatapon sa Babylonia for 70 years. At sinasabi ni Amang Yahweh sa kanila, kung hindi kayo magbabalik loob, mangyayari ang aking ipinangako sa inyo. Dumating yung punto na mismong si Amang Yahweh ay napuno sa pagbibigay ng payo sa bayang Israel. Kaya sabi niya dito sa Jeremiah 11:14, kaya't huwag mong idalangin ng bayang ito o palakasin man ang daing patungkol sa kanila, idalangin man, sapagkat hindi ko didinggin sila sa panahon na sila magsisideng sa akin dahil sa kanilang kabagabagan. Na huwag sanang mangyari sa atin ito, na kapag narinig na natin at matapos nating marinig itong kwento ng rabay, time is running out. At wala tayong binago sa ating mga sarili, wala tayong binago sa ating mga pananalita, wala tayong binago sa ating mga kaisipan. At darating yung ating mga kabagabagan, anong sabi ni Amang Yahweh? Huwag mong idadalangin ang mga taong ito. Hindi daw didinggin ni Amang Yahweh ang ating mga dalangin. Bakit? Dahil nung panahon na tayo ay binibigyan ng warning. Warning comes before destruction. Maalala nyo ang kwento ng rabay tungkol dito? Warning comes before destruction. Nagbigay din siya ng araw dito. At ang araw na ibinibigay niya sa atin uli is just a warning of urgency. Time is running out. Time is running out. Kaya, maalala niyo ang rabay nung siya nangaral? Ang rabay ay nabuhay bilang isang normal na tao for 30 years. Yun ang kanyang panahon na inilagi sa kanyang mga mahal sa buhay. Inilagi niya sa kanyang inang. Inilagi niya sa kanyang mga kapatid. Panahon yun para maunawa niya kung anong buhay ng tao bilang isang tao. Pero nung dumating yung panahon na siya mangangaral, nangaral po siya. At nangaral po siya ng may urgency. Bakit? Dahil alam niya na ang kanyang buhay dito sa lupa ay hindi rin magtatagal.
Kaya ang sinabi ng rabbi nung siya'y nangaral, Mateo chapter 4 verse 17, ehemplo ng aral ng rabbi. Mateo 4 verse 17, sabi niya, mula noon na nagpasimulang mangaral si Yahshua at nagsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Magsisi kayo, sabi ng ating Rabbi Yeshua. The urgency is there. Bakit? Ang rabbi ay mangangaral lang for 3.5 years. After that, mamamatay siya. Alam ng rabbi yun. Kaya may urgency yung kanyang aral. The same thing with us. Ang aral na binigay niya sa atin, ang pamagat, time is running out. Maalala, nakakita na kayo ng hourglass? Binaliktad na yun. At kasalukuyang nahuhulog yung sun doon sa hourglass. At habang tumatagal, pakunti ng pakunti, at habang kumukunti yung laman ng hourglass, bumibilis ang oras. Ganon din sa ating panahon. Time is running out. Kailan tayo magigising at magsisimulang ganapin ang kalooban ng Ama? Pag tayo nakaratay na sa ating mga banig at hindi na natin maihakbang ang ating mga paa at pautal-utal na yung ating mga salita, bago natin sabihin, Amang Yahweh, patawarin mo ako, alalahanin mo ako sa aking mga gawa. Hindi ba dapat mas maganda na kalakasan natin, mabanggit natin ang mga salitang ito at maalala ng Ama ang ating mga gawa? Maalala niyo si Hezekiah? Yeah. Itong Hezekiah na to is yung Hezekiah na nagkasakit. Nagkasakit siya and time is running out for Hezekiah. Ano po? Time is running out for Hezekiah. Pero nung dumating ang punto na alam ni Hezekiah na mamamatay na siya, time is running out, may hiniling si Hezekiah. Nung sabi niya, Amang Yahweh, sabi niya, alalahanin mo ang aking mga nagawang kabutihan. Alalahanin mo ang aking mga nagawang kabutihan, sabi ni Hezekiah. Alalahanin mo ang aking mga nagawang kabutihan. Now, narinig ba ni Amang Yahweh ang mga salita ni Hezekiah? Yes. Kaya pinabalik niya si Hezekiah. Sabi niya, Hezekiah, sabi niya, bumalik ka. Sabihin mo kay Hezekiah, mabubuhay pa siya for 15 years. Bakit? Narinig ko ang kanyang hinagpi. Narinig ko ang kanyang hinagpi, sabi ni Amang Yahweh. Now, sa ating panahon, maaalala lang kaya natin si Amang Yahweh pag tayo nasa banig na? At hihilingin natin kay Amang Yahweh, alalahanin mo ang aking mga gawa. Now, paano kung wala tayong tuwa? Bakit? Sa mga aral na narinig natin, wala tayong naunawaan. Nagpatuloy pa rin tayo sa ating mga gawang walang kabuluhan. Now, tandaan nyo palagi, ang sinasabing gawang walang kabuluhan ay yung mga gawa natin na may kinalaman lamang dito sa lupang ito na ating ginagalawan. Lahat yun ay walang kabuluhan. Yung pagpapaaral natin sa ating mga anak, walang kabuluhan at the end of the day. Yung pagpapatayo ng ating mga mansyon, walang kabuluhan at the end of the day. Yung mga pinagbibili natin mga anik-anik sa buhay, walang kabuluhan at the end of the day. Ang mananatili, yung ibinigay nating aral at payo sa ating mga anak na mahalin si Amang Yahweh. Ang maiiwan sa ating mga gawa ay yung mga ginawa natin ayon sa salita ni Amang Yahweh na gawin natin at ayon sa kanyang mga tituntunin. Yun ang mananatili. Dahil yun ay bubuklatin sa araw ng paghuhukom kung alin yung ating mga ginugol sa ating panahon dito sa lupa. Now, gaya ba natin kaya si Hezekiah na maraming naipundar na mabubuting gawa? Kaya malakas ang loob na sinabi ni Hezekiah, Amang Yahweh, sabi niya, alalahanin mo ang aking mga ginawa. Alalahanin mo ang aking mga ginawa. Now, masabi kaya natin ito sa ating panahon? By the way, ating sinasabi ay nasa Isaiah chapter 38, verse 1 and 2. Maalala kaya natin kung wala naman tayong magawa. Kaya sabi ng ating rabbi, magsisi kayo, sabi ng ating rabbi, dahil
Malapit na ang pagdating ng kaharian ng Ama. That is true. Ang paghuhukom ay malapit na. Kaya sabi niya dito sa Marcos chapter 13 verse 33. Marcos 13:33. Marcos 13:33. Marcos 13:33. Sabi niya, kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin. Anong sabi ni Rabbi Yeshua? Kayo'y mangag-ingat. Ingatan natin ang ating sarili na hindi maubos ang ating panahon sa buhay na ito sa mga gawang walang kabuluhan. Magpuyat tayo sa ating pagbabantay, sa ating mga pananampalataya, na gawin natin ang sinasaad ng mga aral na ating naririnig. Gawin natin ang kalooban ng Ama na tayo ay huwag lumiko sa daan papunta sa kanyang banal na kaharian. Yun ang sinabing magpuyat. Bantayan natin ang ating mga sarili. Ganon din sa ating mga mahal sa buhay na sila'y hindi magumo sa sanlibutan. Mangagsipanalangin. Everything. Every day, daanin nyo sa panalangin. Pasasalamat. Dahil sa tuwing mananalangin kayo, andudun na rin yung ating pasasalamat. At sana, gawin natin araw-araw. Bakit? Sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon nyo. Sinong nakakaalam? Sabi ko nga. Walang nakakaalam. Kaya sabi, sa mga natitira nating panahon, sabi niya, mag-ingat, magpuyat at magsipanalangin. This is the time na gagawin natin ang mga bagay na ito, na tayo mag-iingat sa mga gawa ng sanlibutan, na tayo hindi maguyo at magumon sa mga walang kabuluhang gawa. Magpuyat, bantayan natin ang ating mga pananampalataya. Huwag tayong tutulog-tulog sa pagganap sa kalooban ng Ama. At higit sa lahat, magsipanalangin. Magsipanalangin. Ano po? Maalala niyo sabi ni Amang Yahweh kay Solomon nung kanyang panahon? Now, alam natin na si Amang Yahweh ay nakipag-usap kay Solomon at ibinigay kay Solomon ang pagpapalang sa kanya lang ibinigay. Ang pagpapalang pagkapantas na wala nang papantas pa sa kanya sa buhay na ito, at ang kayamanang ganon karami at wala nang yayaman pa sa kanya. Pero may sinabi si Amang Yahweh kay Solomon. 1 Chronicles chapter 28 verse 9. 28 verse 9. Ito ay sinabi ni Amang Yahweh sa kanyang pamamagitan ng kanyang amang si David. Ito ang ibinili ni David sa kanyang anak. We pray na nagawa na natin ito. Kung hindi pa, gawin natin. 1 Chronicles 28 verse 9. Ito ang sinabi ni David bago siya magpaalam kay Solomon. Ikaw, aking anak na Solomon, kilalanin mo ang Elohim ng iyong ama. Paglingkuran mo siya ng sakdal na puso at ng kusang pag-iisip, sapagkat sinasaliksik ni Amang Yahweh ang lahat na puso at nalalaman ang lahat na akala ng pag-iisip. Kung iyong hanapin siya, ay masusumpungan siya sa iyo. Sabi, anak kong Solomon, sabi niya, ikaw ay magiging hari. Kilalanin mo ang aking Elohim na siyang nagbigay sa akin ng pagpapala. Parang gano'n na sinabi ni David. Alamin mo rin na si Amang Yahweh ay sumasaliksik ng iyong puso. Ano ba yung nasa puso mo, anak? Sabi niya, alam ni Amang Yahweh. Kaya sabi ni David, paglingkuran mo siya ng buong puso. Hanapin mo siya at siya iyong masusumpungan. Ngunit kung pababayaan mo siya, kanyang itatakwil ka magpakailanman. Kung pababayaan mo siya, sabi ni Solomon, ay ni David, itatakwil ka niya magpakailanman. Pero kung hahanapin mo siya, sabi ni David, mahahanap mo siya. Kung hindi pa po natin sinubukan na hanapin si Amang Yahweh dahil hindi natin nararamdaman yung kanyang pagpapala, siguro po panahon na. Huwag nating hintayin na tayo makalimot. Huwag nating hintayin na talikuran natin ang kanyang mga salita dahil tayo magugumon sa sanlibutan ito. Bakit?
nakakalimutan na natin. May pakikinig nga, nakakalimutan natin. Mga kapatid ko, wala kayong excuse. Ang daming panahon para makinig kayo. Kung hindi man kayo makapakinig ng live, makakaparinig kayo ng mga recorded na mga aral ng rabbi. Hindi matatapos ang recorded na aral. Bakit? Dahil maski makinig kayo ng once a day, mayroon at mayroon kayong mariringgan. Mga kapatid ko, wala kayong excuse para hindi nyo marinig ang salita ni Amang Yahweh. Wala din naman kayong excuse kung ipipikit ninyo ang inyong mga mata at dumating ang araw ng paghuhukom, sasabihin nyo sa Ama, wala akong narinig na aral. Kapatid ko, hindi ka lang nagbigay ng panahon. Hindi ka nagbigay ng panahon. Opo. Bakit? Ito ang nangyari sa iyo. Lucas 21:34. Itong nangyari sa iyo at maaaring ito ang mangyayari sa karamihan sa atin kung hindi tayo makikinig sa aral ng rabbi. Lucas 21:34. Ito ang nakakatakot na mangyari sa atin. Ito yung pinakamalaking pagsubok na kakalabanin ng bawat nananampalataya. 21:34 ng aklat ni Lucas. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Kanino tayo mag-iingat daw? Sa ating mga sarili. See that? Dahil sa pagdaan ng panahon, tayo po ay magiging, sinasabi nating, magiging complacent. Yung bang sasabihin natin, okay lang kay Amang Yahweh, maunawaan ni Amang Yahweh yung ginagawa ko. Okay lang kay Amang Yahweh na ako yung lumiban sa pagsamba. Okay lang kay Amang Yahweh na ako ay lumiban sa pagdiwang ng kanyang piyesta. Okay lang kay Amang Yahweh yun na ako ay hindi masyadong active. Kasi naunawaan niya kung ano yung aking ginagawa. Yun ang mangyayari sa atin. Maunawaan ba ni Amang Yahweh? Mga kapatid ko, pag ito na yung sinabi natin sa ating mga sarili, then we are living in a complacency faith. Tayo ay naninigurado sa mga bagay na hindi sigurado. Bakit? Ang aral na narinig natin, anong sabi ni Haring David kay Solomon? Hanapin mo at paglingkuran mo si Amang Yahweh ng iyong buong puso. Now, tanong mo sa sarili mo, pag complacent ang pananampalataya mo, pag sinasabing maunawaan ni Amang Yahweh ang aking ginagawa, buong puso pa ba yun? Kayo mismo ang sumagot kung buong puso pa yun. Kaya sabi dito, mag-ingat kayo sa inyong mga sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan. Saan? Sa buhay na ito. Sa kalasingan. Saan? Sa buhay na ito. Hindi yung katakawan na katakawan sa pagkain. Hindi yung sinasabi dito. Hindi yung kalasingan sa alak. Hindi yun. Yung katakawan na gusto mo lahat. Kaya hindi ka pa nagre-retiro o hindi ka pa nag-aaral ng Biblia. Bakit? Busy ka pa sa paghahanap buhay. Bakit? Gusto mo bang magpatayo ng mas marami pang mansyon? Gusto mo bang bumili ng mas marami pang anik-anik na mga bagay? Yun ang katakawan. That is greediness. Bakit? Hindi pa ba sapat na kumain ka na 3 beses ang araw at hindi ka nagkakasakit kahit papaano? Meron kang mauuwi ang bahay? Meron kang kahit papaanong konting ipon? Gusto mo ba ng mga milyones? Gusto mo ba ng mansyon? Gusto mo ba ng kahit papaano maalwan na buhay? Anong pagkakaiba ng steak doon sa sinigang na ano bang ikukumpara ko? Ha? Steak saka talbos ng kamote. Ay, hindi naman. Sabi ng asawa ko, hindi naman daw. Steak saka ang sinasabi ko hindi masama. Pero wag nyo namang ibuhos ang inyong panahon sa mga bagay na ito. Yan ang sinasabi ng Biblia. Katakawan sa buhay na ito. Wala kang panahon sa Ama. Wala kang panahon sa Biblia. Wala kang panahong mag-aral. Wala kang panahong aralan ng iyong mga anak. Busy ka sa trabaho.
24/7. Aalis ka sa bahay, tulog pang mga anak mo. Darating ka sa bahay, tulog pa rin yung mga anak mo. Abay kapatid ko, hindi na ito buhay ng isang nananampalataya. Buhay na ito sa sanlibutan. Ito ang ginagawa ng mga sanlibutan. 24/7. Na kapatid ko, hindi ito ang buhay na ipinapangako ng ating pananampalataya. Hindi ganito ang buhay na buhay mo. Na kung ganito ka kapatid ko, sayang ang pananampalataya mo. Sayang. Dahil sigurado ko, iba ang pangunawa mo sa pananampalataya na tinanggap mo. Kaya sabi niya, ingatan mo yung sarili sa katakawan sa buhay na ito. Tignan mo na lang ang closet mo sa kwarto. Maski hindi ka maglaban ng 2 buwan, may susuot ka. Katakawan yun. Tignan mo ang yung mga sapatos. Hindi mo may susuot yun sa loob ng isang araw. Meron kang 20 na sapatos o kaya 10 sapatos. May kapatid ko, katakawan yun. Pumunta ka sa closet ng mga bag. 7 araw lang ang araw na ginawa ng ama, pero meron ng 14 o kaya 15 bag. Katakawan yun. Bakit? Hindi mo ito madadala balang araw. Pero pinagpaguran mo ito. Tignan mo ang itsura mo. Bagong nail polish, anong tawag noon? Bagong cutex sa mga buko. Hindi masama ito. Hindi ko sinasabi. Pero pagkatakawan ng pinag-uusapan, meaning ginagawa mo ito at kinakalimutan mo yung mga bagay na dapat gawin, abay katakawan na. Yun ang sinasabi ng Biblia. Katakawan sa buhay na ito. Kalasingan! Bakit? Hindi mo naunawa ng salita. Bakit? Nagugumon ka sa buhay na ito. Nalalasing ka. Ang pangunawa mo, baliktad. Ang pangunawa mo, baluktot. Bakit lasing ka sa buhay na ito? Hindi mo naunawaan kung ano yung importante, kung alin yung mas mahalaga. Mas nahahalagahan ka sa buhay na ito kaysa sa buhay na walang hanggan. Nalalasing ka sa tawag ng sanlibutan. Yung gawa ng sanlibutan, mas gusto mo yung pumunta sa mall kapag araw ng pagsamba. Mas gusto mong kasama yung mga kaibigan mo na magsha-shopping o kaya pumunta sa mga bagay na hindi dapat puntahan kaysa pumunta ka sa kapilya. Nakasama mo yung mga kapatid sa pananampalataya. Kayo na mga kabataan, baka mas gusto nyo kasama yung mga kapatid sa mall, ang mga kaibigan nyo sa mall, kaysa araw ng pagsamba, pupunta kayo sa mga sambahan. Araw na nga ng pagsamba, pero kung saan-saan pa kayo pumupunta. Birthday ng iyong kaibigan, mas gusto mong pumunta roon, kaysa yung pumunta sa sambahan makikinig. Kalasingan. At kung kayo mga magulang at ganitong ginagawa ng inyong mga anak at hindi nyo sila sinasawata, abay kapatid ko, time is running out. Anong ipapamana mo sa iyong mga anak? Anong ipapamana mo sa iyong mga apo? Ganito bang ipapamana mong pananampalataya? Kaya kapatid ko, sayang ang pangunawa na binigay sa iyo ng Ama. Time is running out. At sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito, yung pagsusumakit mo. Sabi ko nga sa iyo, sa ginawa ng ating 24/7, aalis ka, alas 3 ng madaling araw, alas 4, madilim-dilim pa, tulog pa yung mga anak mo. Nagbibiyahe ka na dahil traffic. Kailangan mong dumating sa opisina ng mas maaga. Pagdating sa hapon, hindi na hapon ang dating mo, gabi, tulog pa rin yung mga anak mo. Araw ng pagsamba, may trabaho ka pa rin. Tapos pagdating mo sa hapon, feeling mo, pagod ka. Abay kapatid ko, sinong sisihin mo? Ikaw. Bakit? Kasi ang dami mong babayarang bills. Utang dito, utang doon. Sinong may kasalanan? Ikaw. Dahil ganito ang gusto mong buhay. Tayo ay nabighani sa katakawan sa buhay na ito.
Tayo ay nalango sa kalasingan sa buhay na ito. Tayo ay naging busy sa pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At ito yung dumating na bigla sa inyo ang araw na yaon na gaya ng silo. At dumating daw yung araw na yaon na ikaw ay naging matakaw sa buhay na ito. Sa mundong ibabaw, ikaw ay nalasing sa buhay na ito. Sa lahat ng mga gawang walang kabuluhan. Ikaw ay nagsumakit at niwalan mo ng panahon ang aral ng rabay. Inubos mo sa buhay na ito. Pag dumating daw yun, sabi niya, that's for you. That's it. Ito ang sinasabi ng rabay. Time is running out. Ano po? Kaya kung ganito yung buhay mo, kapatid ko, at naririnig mo ang aral na ito, etong sabi ni Apostol Saulo, sa aklat ng mga taga-Roma, bakit sa inyong palagay, tayo lang ang nakakaranas ng ganito? No! Ganito rin ang nararanasan ng... Ito yung aral ng rabay. Binasa natin ito sa Lucas. Bakit? Ito ang nakita ng rabay ng kanyang panahon. Yung mga matatakaw sa buhay ng panahon nila, yung mga nalalasing sa buhay ng panahon nila, yung mga pagsusumakit ng mga tao na nakita niya sa buhay nila nung panahon niya. Yun ang nakita din ng rabay. Walang pinag-iba. Kaya sabi na po ni Haring Solomon, walang pinag-iba. Yung pagsusumakit ninyo sa buhay na ito, ginawa din ito ng mga nauna sa inyo. Yung mga kalasingan ng mga tao ng panahon nila, ganun din ang nangyayari sa inyo. Yung mga katakawan ninyo sa mga material na mga bagay, ganito rin ang nangyari nung panahon ng mga nauna sa atin. Walang bago. Kaya bagamat nasulat ang aklat ng Biblia for 2,000 years ago, pareho lang ng ating panahon. Walang pinagpilas. Time is running out. Kaya sabi na Apostol Saulo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 13, verse 11. 13:11. At ito, yamang nakikilala ang panahon. Ngayong alam mo na time is running out. Ngayon'y kapanahunan ng magising kayo sa pagkakatulog. Now is the time, sabi ni Saulo. Ngayong alam nyo na ang panahon. Ang panahon ng katakawan sa buhay na ito, ang panahon ng kalasingan sa buhay na ito, ang panahon ng pagsusumakit sa buhay na ito. Sabi, time is done for those. Tapos na yun sana. Bakit naunawaan natin ang kwento ngayon na hindi natin dapat igugugol ang buhay lang natin sa ganong mga bagay? Maggugol din tayo ng panahon para kay Amang Yahweh. Now is the time, sabi ni Saulo, na magising kayo sa pagkakatulog ng inyong pananampalataya. Huwag na kayong tutulog-tulog. Hindi tayo may pananampalataya at tutulog-tulog. May pananampalataya tayo, pero kailan tayo nakita sa sambahan? Kailan tayo nagkaroon ng panahon sa pagsamba? Ang layo-layo kasi ng sambahan natin. Imagine niyo halos 2 oras ang biyahe. Bay kapatid ko, pag pupunta ka mag-excursion o mamamasyal sa Baguio, 6 hours. Malayo ba ang Baguio? O ikaw ay mag-outing kasama ng mga kaibigan mo for one day or 2 days or 3 days. Malayo ba 'yon? At nalalayuan ka sa biyahe kung sakasakaling magbibiyahe ka? Nangihinayang ka doon sa mga gastos mo, ay kapatid ko. Nangihinayang ka ba doon sa mga binibili mo mga anik-anik na walang kabuluhan? Sasabihin, wala kang panahon, ang layo kasi. Abay kapatid ko, kung hindi ka magbibigay ng panahon ngayon, kailan? Pag pinikit mo ng iyong mga mata at magkapantay ng iyong mga paa, sabihin mo, doon ka magkakapanahon. Kapatid ko, that is the end of it. Yun ang ending ng panahon mo, pati hindi mo na may babalik. Kaya sabi ni Saulo, ito na yung panahon na kayo mga natutulog sa pananampalataya, magsigising kayo. Sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo magsisampalataya ng unang. Now, sabi niya, ay mas malapit tayo. Yes! Mas malapit tayo ngayon. Bakit? Dahil mas nauunawaan natin ang kwento ng rabay kaysa nung panahon na bago-bago pa tayo.
Nung panahon na bago-bago pa tayo, wala pa tayong alam sa mga pangunawa. Nakikipaunawa lang tayo doon sa mga nakakaunawa. Nakikigaya lang tayo. Now, sarili na natin ang ating pinag-uusapan. Tayo na yung nakakaunawa. Now, ang tanong, tutulog-tulog pa rin pa ba tayo? O magigising na tayo? At sasabihin natin sa ating sarili, there is an urgency na sasabihin natin, time is running out. Kaya sabi dito sa Efeso, sulat pa rin ni Saulo. Now, ang mga sulat ni Saulo ay katulad ng panahon natin ngayon. Urgency. Kaya sabi dito sa Efeso chapter 2 verse 2, sulat pa rin ni Saulo. Efeso chapter 2 verse 2, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito. Tatas kong pagbasa, mas maganda. Verse 1. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran nung una, meaning gawang mga sanlibutan. Ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Nung tawag sa inyo na gumagawa ng ganitong pagsalangsang, tanong tawag sa atin, sasama ko sarili ko. Pag tayo gumawa ng ganitong pagsalangsang, yung katakawan sa mundong ito, yung kalasingan sa gawa ng sanlibutan, yung pagsusumakit natin sa buhay na ito, anong tawag doon? Mga gawa ng anak ng pagsuway. Tinawag kanyang anak, pero nagiging anak tayo ng pagsuway. Bakit? Dahil hindi na tayo anak ng pagpapahinukod. Sinusuway na natin ang mga aral na ating naririnig. Time is running out. Kaya sabi pa ni Saulo dito sa chapter 5 verse 16, parehong Efeso, chapter 5 verse 16, ito yung paborito na naririnig ko kay kapatid na Carlito, na inyong samantalahin ang panahon. Samantalahin yung panahon, redeem the time, sabi niya. Samantalahin yung panahon habang naririnig pa natin ang aral ng rabay. Samantalahin natin ang panahon. Bakit? Hindi natin alam kung mayroon pa bukas. Kaya kung naririnig natin ang aral, may pagkakataon tayo na aralan ng ating mga asawa, aralan ng ating mga anak, aralan ng ating mga apo. Now is the time, sabi ni Saulo. Redeem the time. Yung mga bagay na nakalimutan natin, yung mga panahon na ginugol natin sa gawang sanlibutan, redeem the time. Redeem the time. Inyong samantalahin ang panahon. Bakit? Sapagkat ang mga araw ay masasama. Hindi mo alam kung kailan yung araw na masama sa iyo, meaning you're done. Yun ang araw na masama sa iyo. May mga pagkakataon na hindi mo na magagawang mga bagay na gusto mo. Maaaring iginupo ka na ng sakit or what na, Father, you forgive. Pero bago mangyari yun, gawin mo yung dapat mong gawin, kapatid ko. And I pray na wala sa atin ang maratay sa anumang mga sakit. Kung ipipikit na natin ang ating mga mata, ipipikit na natin at hindi tayo bibigyan ng Ama ng anumang mga kabalintunaan na ganito. Na maghirap pang ating mga sarili o maghirap man ang ating mga mahal sa buhay. Kapag kukunin na tayo ng Ama, ipipikit lang natin ang ating mga mata and that will be it. And I pray na ganun ang ating pagkuha sa atin. Pero bago mangyari yun, mga kapatid ko, time is running out. Redeem the time. Samantalahin ang panahon. And maybe this is the time para samantalahin mong panahon, kapatid ko. Maybe this is the time na samantalahin mo ang pagkakataon. Bakit? And I pray na huwag mangyari sa atin dahil sa mga aral na naririnig ninyo and still wala kayong naunawaan. Anong sabi ni Saulo kay Timoteo? 2 Timothy chapter 4 verse 3. Sapagkat darating ang panahon, ito'y para sa mga nananampalataya. 2 Timothy chapter 4 verse 3, ito yung para sa mga nananampalataya. Darating daw ang panahon sa atin ng mga nananampalataya
na hindi natin titiisin ang magaling na aral. Hindi mo na nagugustuhin ang mga aral na naririnig mo. Marami daw sa inyo na nakikinig ng aral ang magtatampo. Bakit? Dahil ayaw niyong marinig ang aral na ibinibigay ng rabay. Bakit? Dahil ito'y hindi na ayon sa inyong pangunawa. Darating ang araw, sabi ng Apostol Saulo, na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi magkakaroon sila ng katinang tainga. Alam nyo, narinig ko ito minsan kay kapatid na abong nung nangaral siya sa Kamanggaan. Ganito rin yung aral na narinig ko. Chapter 4, verse 3. Binanggit din niya ito, verse 3. Bakit? Darating ang panahon sa ating mga nananampalataya na hindi nyo titiisin ang aral na naririnig nyo sa rabay. Aayaw kayo. Kayo'y magtatampo at maghahanap kayo ng ibang mga aral. Yun ang sinasabi ni Saulo. Hindi ito para sa iba. Para sa atin. Bakit? Dahil hindi kayo naniniwala na time is running out. Sasabihin niyo sa inyong mga sarili, bata pa ako, marami pa akong dapat gawin. Sasabihin sa inyong sarili, may panahon pa ako para gawin ang mga bagay na ito. Sasabihin sa inyong mga sarili, luma na ang pinapangaral. Ni kapatid na Roland o ni kapatid na Abong, marami pa akong dapat gawin. Mapupromote pa ako sa trabaho ko, marami pa akong bibili mga gamit. Yeah. Sana nga kapatid ko. Sana nga. Sana nga. At sila magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sarili mga masasamang pita. Maghahanap daw kayo ng mga ibang mga aral na ayon sa inyong mga sariling pangunawa. Ito'y para sa mga nananampalataya. Nangyari na ito sa ating mga pananampalataya at mga kapatid na nauna sa atin at mangyayari uli sa mga susunod na mga panahon. Nangyari na ito sa ating mga kapatid. Marami ng mga nangawala sa pananampalataya sa atin dahil sa mga pagkikinig sa ibang aral. Inayawan nila ang aral ng rabay. At ito'y mangyayari din sa atin sa ating panahon. Time is running out. Kung hindi kayo makikinig sa aral ng rabay, then I don't know kung anong aral ang gusto niyong maunawaan. Time is running out, sabi ni Apostol Saulo kay Timoteo. Alam niyo, we pray na magkaroon tayo ng marami pang panahon. Pero anuman yung natitira pang panahon sa atin, kung mayroon pa mang natitira, kung ilang araw pang natitira, ilang buwan pang natitira, o ilang taon pang natitira, sana simulan natin sa araw na ito. To redeem our time. Time is running out. Gawin natin ang dapat nating gawin. At kung dumating man ang araw na tayo'y kunin ng Ama, masasabi natin yung sinabi ni Saulo sa Timoteo chapter 4 verse 6. And I pray na ganito ang masabi ko din. Alam nyo, sabi ko sa asawa ko, ito'y sinabi ko minsan. Minsan pa lang kung sinabi ito kay Pastor Isaac, dahil ako yung nagbigay ng eulogy ng salita kay Pastor Isaac. Itong sinabi ko sa kanya dahil nakita ko yung pagsusumakit ng matanda sa kanyang pananampalataya. Ang sinabi ko, pagsusumakit ng matanda sa kanyang pananampalataya. Hindi siya nagsumakit sa buhay na ito, kundi nagsumakit siya sa kanyang pananampalataya. At ito rin ang mangyayari sa atin. Bakit? Pwede nating sabihin ito sa panahon na tayo'y nararamdaman natin na tayo'y tapos na sa ating gawain. 2 Timothy chapter 4 verse 6, sabi niya, sapagkat ako'y inialay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. Ako'y nakahanda na, sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting pakikipagbaka. Nakipagbaka ako, Timoteo, sabi ni Saulo. Natapos ko ng aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Sana ito'y masabi natin sa ating mga anak. Magkaroon sana tayo ng mabuting halimbawa, impression sa ating mga anak at apo, na maalala nila na ganito ang pananampalataya ng aking ama, ganito ang pananampalataya ng aking lolo, ganito ang pananampalataya ng aking kapatid, ganito ang pananampalataya ni kapatid na Roland. Mabanggit ito ng aking mga kapatid. Itong pananampalataya ni Nanay Inbet, ganito ang pananampalataya ni Nanay Alicia, ganito ang pananampalataya ni Nanay Ligaya, ganito ang mga pananampalataya ni kapatid na Brando. We pray
na gano'n ang mangyari sa atin. Ano po? Ano po? Kaya sabi dito sa Hebrew, chapter 2, verse 1, sa mga narinig nating mga aral, kaya't nararapat nating pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Baka sakaling tayo'y makahagpos. Baka pagtantuin daw natin. Isip-isipin daw natin. Alalahanin natin. Aralin natin. Unawain natin ang mga aral na ating narinig. Mga kapatid ko, time is running out. Dahil kung gagawin natin ito na pagsusumikapan natin, today, wag na nating tanongin yung nakaraan. Today, dahil ngayon lang tayo nabuksan ang ating kaisipan. Kung sisimulan nating baguhin ang ating sarili at sisimulan natin na hanapin ang kalooban ng Ama, etong sabi dito sa aklat ng Salmo, sa mga natitira nating mga araw at panahon, kung gagawin natin na pagsusumakitan natin ang ating pananampalataya, gagawin natin ang kalooban ng Ama. Sabi dito sa 121 verse 8 ng Salmo, iingatan ni Amang Yahweh ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok. Meaning saan ka man pumunta, si Amang Yahweh mag-iingat sa iyo. Iingatan niya tayo habang ginaganap natin ang natitira nating buhay na gawin ang kanyang kalooban. Iingatan niya tayo saan man tayo pumunta. Narinig ko ang kwento ni Nanay Impit kanina sa ating anak na si Mick. Bagamat siya nasa malayo, pero ang anghel ni Amang Yahweh ang nag-iingat sa ating anak na si Mick. Ganon din sana tayo, maski saan tayo pumunta, sa natitira nating buhay. Iingatan tayo ng Ama. Bakit? Dahil ngayon natin sinisimulang hanapin ang kalooban ng Ama para gawin ang kanyang kalooban. Mula sa panahong ito, at sa magpakailan. For this time, sabi niya, not to the end. Sana ganun po. Ano po? Sana ganun po. Kaya, sabi dito sa unang Pedro, malapit na po, dalawa na lang. Unang Pedro chapter 4 verse 17. Bakit ganito na lang ang aral? Na may urgency ang aral natin. Alam niyo kung bakit? Unang Pedro chapter 4 verse 17. Sapagkat dumating ng panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Ama. Saan daw magsisimula ang paghuhukom? Ha? Sa bahay ng Ama. Sa atin daw na nananampalataya. Meaning, sa atin magsisimula. Kaya ngayon pa lang tinutuos na tayo. Ngayon pa lang sinusubok na tayo. Ngayon pa lang ipinapangaral na sa atin ang mga aral na ito para tayong matuto. Para hindi natin sabihin wala tayong narinig. Para wala tayong excuse. Ang paghuhukom, sabi niya, ay mauuna sa bahay ng Ama. At kung mauuna sa atin, ano sabi niya? Ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa mabuting balita ng Ama? Kung mauuna sa atin, saan dadalhin yung mga nasa sanlibutan na gumagawa ng katakawan, na gumagawa ng kalasingan, na gumagawa ng pagsusumakit sa mga walang kabuluhan? Saan sila hahanapin? Mga kapatid ko, ito ay aral sa atin. Sana matuto tayo. Dahil ito ang sabi ni Saulo. Roma chapter 8 verse 18. Kung sa tingin ninyo ay husto lamang na ibuhos natin ang buhay natin ito sa pagsusumakit sa buhay na ito na nalilibutan, magpatuloy po kayo. Gawin po ninyo ang ginagawa ninyo. Ipagpatuloy ninyo ang ginagawa ninyo pagsusumakit sa libutan ito. Pero sana magkaroon ng puwang sa inyong pangunawa ang salita ni Saulo. Sulat ni Saulo sa mga taga-Roma chapter 8 verse 18. Ito ang sabi ni Saulo. Sapagkat napatunayan ko, sabi ni Saulo,
na ang pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Hindi daw may tutumbas, sabi ni Saulo. Doon sa nakita ni Saulo. Sabi nga ni Saulo, hindi pa nakita ng mga mata, ni naabot sa pangunawa ng tao ang kagandahan ng mga bagay na inihahanda ng Ama sa mga mananampalataya. Hindi daw pa naabot ng pangunawa. Kung may nakita na kayong maganda dito sa lupa, hindi pa yun naaabot, sabi ni Saulo, sa kagandahan. Doon sa ipinakita ng Ama kay Saulo. Alam ko, ipinakita ng Ama kay Saulo ang magiging buhay natin sa kaharian ng Ama. Kaya sabi ni Saulo, hindi may kukumpara ang pagsusumakit natin sa buhay na ito. Hindi may kukumpara. Kaya mga kapatid ko, I pray na tayo po ay may natutunan. I pray na kung tayo pa man ay hindi pa nagising sa ating pananampalataya, tulog-tulog pa, sabi ni Saulo, siguro panahon na magising na kayo. Panahon na gumising na tayo. Time is running out. Hindi natin alam ang buhay natin kung hanggang kailan, mga kapatid ko. Gawin natin ang kalooban ng Ama. Hanapin natin, katulad ng sinabi ni David sa kanyang anak ni Solomon. Hanapin mo si Amang Yahweh, pagsilbihan mo siya ng buong puso. Hanapin natin si Amang Yahweh, mga kapatid ko. At pagsilbihin natin ng buong puso. Gawin ang kanyang kalooban. Pag araw ng pagsamba at may panahon kayo, pumunta kayo sa mga bahay-sambahan. Huwag niyong kalilimutan gumawa ng mabuti sa ating mga kapwa. Huwag niyong kalilimutan ang mga salita ng Ama. Gawin natin ang kanyang mga lituntunin at mga salita. Upang tayo balang araw ay sabihin niya sa atin, halika, tapat at mabuti kong alipin. Halika at kasama kita sa ating hapagkainan. Hindi may kukumpara, sabi ni Saulo, ang ganda at karektan ng bagay na inihahanda ng Ama. Mga kapatid ko, ito po ang aral ng ating rabay. And I pray, tayo po ay may natutunan. Time is running out dahil hindi po natin alam kung hanggang kailan po ang buhay natin dito sa lupa. Salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang ating Amang Yahweh. Purihin ang ating Rabbi Yeshua HaMashiach. At salamat sa kanyang aral na ibinigay sa atin. Time is running out. Kaya gawin po natin, redeem our time. Samantalahin natin ang mga panahon habang tayo binibigyan pa ng Ama ng panahon at araw at oras na gawin ng kanyang kalooban. Salamat po sa inyong lahat at salamat po sa ating Amang Yahweh at sa ating Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.